Bukod sa Amerika, naglabas na rin ng travel advisories ang United Kingdom, Australia at Canada sa kanilang mga mamamayan laban sa pagbiyahe sa Palawan dahil sa banta ng kidnapping. Pero ang AFP at PNP wala raw na monitor na anumang banta sa probinsya. Gayunman, patuloy raw silang nagbabantay. Live mula sa Tawi-Tawi, may report si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Hindi lamang ang Estados Unidos ang naglabas ng travel advisory para sa kanilang mga citizens na nagbababala, no, na huwag pumunta sa lalawigan ng Palawan dahil di umano sa natanggap nilang impormasyon na may banta ng kidnapping ng mga foreigners dyan sa Palawan, sa kamay naman ng mga hindi pa napapangalanang grupo. May sapat na basihan raw ang US Embassy para maglabas ng travel advisory na nagbibigay babala laban sa pagpunta ng mga Amerikano sa Puerto Princesa sa Palawan. Pero hindi sinabi ng tagapagsalita ng embahada kung saan galing ang kanilang hawak na impormasyon. There is a credible threat of potential target of foreigners for kidnapping in the Puerto Princesa area. Dati nang nagkaroon ng pangingidnap ng mga Amerikano sa Palawan. Nangyari ito noong 2001 sa Dos Palmas Resort na nasa isang pribadong isla sa Honda Bay, northeast ng Puerto Princesa. Dinukot ng mga Abu Sayyaf ang mga Amerikanong sina Guillermo Subero, Martin at Gracia Burnham at iba pang mga Pilipinong turista. Pinugutan ng ASG si Subero samantalang napatay naman si Martin Burnham at Pilipinang si Eddie Borayap sa ikinasang rescue operation. Ang Philippine National Police wala pa naman daw na monitor na banta. They're gathering info pertaining to the given advisory or the given information. So, SOP yan na we always look at all information and then if validated, verified, necessary security steps or measures will be undertaken by the area. Nitong nakaraang buwan lang, naglabas din ang US Embassy ng travel advisory para sa Central Visayas kabilang ang Cebu at Bohol, kung saan posible raw magsagawa ng pagdukot ang mga teroristang grupo. Ilang araw makalipas, lumabas ang ulat na umabot na sa Bohol ang Abu Sayyaf na nakabakbakan pa ng mga tropa ng gobyerno. Napatay pa sa engkwentro ang isa sa sinasabing leader ng grupo, si Abu Rami. Ang mga ganitong pag-atake ng ASG ang nais mapigilan din ng mga Amerikano. Bukod sa sari-saring fast boats at mga armas, nagdo-donate din ng mga pasilidad ang mga Amerikano gaya ng Law Enforcement Center at Barracks sa Taganak Island sa Tawi-Tawi. May mga ganitong klase din ng pasilidad na ibinigay ang mga Amerikano sa Basilan, Palawan at iba pang parte ng Southern Philippines. Sa tulong ng mga Amerikano, meron ng permanenteng barracks sa mga tauhan ng PNP Maritime Group at ang Philippine Marines dito sa Taganak Island. At dahil dito, inaasahang lalong mapapatibay ang pagbabantay ng ating gobyerno sa tinatawag na boundary area sa pagitan ng Malaysia at ng Pilipinas. At dahil din dito, inaasahang mababawasan ang mga insidente ng piracy at ang pagdukot ng mga tripulante mula sa mga international cargo vessels na dumaraan sa lugar. We also recognize the importance of investing in maritime security and in further developing a viable professional maritime law enforcement presence to protect and serve Tawi-Tawi and these islands, the whole region. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo, wala pa raw silang namomonitor na threat sa Palawan, pero patuloy daw ang ginagawa nilang pagbabantay. Nanawagan din sila sa mga residente ng Palawan na maging mapagmatyag at ipaalam sa otoridad kung may mga kahina-hinalang tao sa kanilang lugar. Sabi naman ng Western Command sa isang pahayag, nakikipagtulungan na sila sa lokal na pamahalaang panlalawigan at sa PNP kaugnay sa inilabas na travel advisory ng Amerika, lalo na ang pagbabantay ng mga tourist spots gaya ng Coron at El Nido. Bukod sa Amerika, naglabas na rin ng travel advisory ang United Kingdom, Australia at Canada. Kanina bago tumulak patungong Cambodia ang Pangulo, binanggit din ng Pangulo na ang problema sa terorismo sa Mindanao ay maiugnay na rin daw sa droga. Problem with terrorism, what looms very big ahead is the IS. They are coming in, bakbakad tayo sa Mindanao ngayon. As a matter of fact, I've been using the F-50A jets on bombing runs, and I'd like you to know that itong droga, wala itong katapusan, and if somebody there with the bleeding hearts
drug is fueling the terrorism in the South. That's why we have a lot of promising drug lords there again. And Visayas is becoming doon palanding eh. Ma'am Jess, isa sa mga teorya na nakukuha natin mula dito sa mga tauhan ng militar sa Southern Philippines ay dahil daw sa napakahigpit at napakainit na yung efforts para isugpuin dito yung grupo ng Abu Sayyaf sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Jolo at sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula ay naghahanap ng ibang easier targets of opportunity itong bandidong grupo. Kung kaya't nakita natin sila sa Bohol at kung totoo yung information sa Palawan, yan na nga, isa sa mga posibilidad, dyan din sila nagpunta, dyan sa lalawigan nga ng Palawan para maghanap ng mas madaling mga targets para gawing kidnap for ransom at makakuha pa sila ng pondo para sa kanilang mga karagdagang aktibidad. Pero anuman ang totoong impormasyon o yung tunay na sitwasyon, ang isa daw sa mga posibilidad talaga o isa talaga sa nagpapatibay na maaring magpunta dyan ng Abu Sayyaf sa isang lugar ay kung merong itong support system. No? Ibig sabihin, magpupunta lamang ang Abu Sayyaf sa isang, let's say, lalawigan gaya ng Puerto Princesa o di kaya ng lalawigan ng Palawan kung merong support system, merong mga kaanak, merong mga kaibigan na maaring magkupkup at magbigay ng supply at tulong kapag nagkaaberya na o nagkabakbakan na o di kaya tumulong din sa paglipat o pagpuslit nitong makukuha nilang mga biktima. Ma'am Jess. Chinog, pasensya ka na pero bigyan mo lang ako ng pagkakataon na sariwain yung nakapunta na rin kasi ako dyan sa Taganak, no, sa Turtle Islands nung minsan gumawa kami ng documentary tungkol sa mga pawikan dyan kasi mas marami ho dun na pawikan kaysa tao yung Taganak. At tanaw na dyan yung Sandakan na bahagi na ng Malaysia, no, ng Sabah. Chinog, kamusta ba dyan? Bakit yan ang napiling lugar na paglagyan ng facilities ng Amerika? Of all places, sa pagkakaalala ko, tahimik naman yung lugar na yan. Puro mga isla-isla na maliliit, tapos ang lapit na sa Malaysia. At yung mga kababayan natin dyan, parang mas Malaysian na sila kasi pera nila, ringgit na ang ginagamit, tapos yung mga naririnig nilang broadcast sa radyo, puro Malaysian na, no? Pero bakit yan ang napiling lagyan ng facility nga ng Amerika sa panahong ito? Chinog. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Sobrang layo nitong Tawi-Tawi at maging yung kanyang mga island municipalities. Mas malapit pa ang bansang Malaysia kesa sa Zamboanga City. So marami sa kanilang nag-aangkat ng kanilang mga supply mula mismo sa Sandakan. Isa sa mga rason, Ma'am Jess, kung bakit napiling maging sentro ng focus o yung sentro ng pagsisikap ng mga Amerikano na mapigilan ang piracy at terorismo dito sa karagatan ang Tawi-Tawi ay dahil traditionally tahimik naman itong Tawi-Tawi talaga, no? It does not have the reputation like Basilan or Jolo na pinamumugaran nitong Abu Sayyaf. Pero in recent years, matatanda mo merong mga nadudukot na mga Malaysians, Indonesians, Vietnamese at iba pang mga nationalities habang dumadaan ang kanilang mga international cargo vessels dito sa Cebu Channel o dito sa mga karagatan sa Celebes Sea. So isa ito sa mga rason, no, kung bakit naging focus ito ngayon ng gobyerno ng Estados Unidos para tulungan ang ating PNP Maritime Group, ang ating militar, na masabat at mapigilan itong piracy, no, at yung mismong insidente ng pag-akyat ng mga bandido sa mga international cargo vessels, kukunin yung mga tripulante, dadalhin sa Jolo at syempre hihingi ng ransom. At Ma'am Jess, isa pa nga dito sa rason kung bakit ibig ng gobyerno na mapigilan talaga ito. It's giving us a black eye sa international community dahil busy trade route ito, no, dinadaanan talaga ng mga cargo vessels mula sa Indonesia, sa Malaysia, paakyat ng China at sa iba pang mga lugar dyan sa mainland ng Asia. Ma'am Jess. Nakakatuwa lang, no? Meron na silang solar panel. So, ibig sabihin, may kuryente sila at meron pang facility against pirates, no?
Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Medyo nag-evolve din, but it's still a challenge, no? Wala pa rin talagang sariling power ang Taganak, no? Yung tinatawag na island o turtle island municipality. So, yan muna, solar power, sariling generator, at isa pa, Ma'am Jess, yung epekto pala nito sa mga mismong taga-Tawi-Tawi, yung tinatawag na border closure, no, kung nabalitaan natin. Yung estado kasi ngayon, yung Tawi-Tawi at ang mga residente nito, heavily dependent on trade sa Malaysia, particular dyan sa may Sandakan area, para kunin ang kanilang supply dahil nabanggit nga natin, mas malapit ito kaysa sa Buanga City at mas mura mag-angkat ng goods doon. Pero dahil nga sa sunod-sunod na serye ng pagdukot ng mga Malaysians ng hinihinalang mga grupo ng Abu Sayyaf for ransom, ayan, nagsara na daw at naghigpit na yung mga authorities doon. Hindi na sila makakaangkat ng napakaraming goods para mag-barter, mag-trade, or kumuha ng pambenta, no, sa Zamboanga o di kaya dito sa Tawi-Tawi. So, isa ito sa mga problema na sinasabi nilang nagpapataas ng presyo di lamang ng bigas, kundi iba pang mga pangunahing bilihin dito sa Tawi-Tawi. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Ikamusta mo na lang kami dyan sa mga pawikan ng Turtle Island sa Tawi-Tawi. Ingat kayo dyan. Arestado ang isang Amerikanong sangkot sa online child sexual exploitation sa Mabalacat, Pampanga. Tumambad sa mga operatiba ng NBI at FBI ng Amerika ang sangkaterbang sex toys na ginagamit ni Mano ng suspect sa kanyang cyber sex operation. Tinatakot pa raw ng suspect ang mga bata na puputulin ang suportang pinansyal kung hindi sila papayag sa ipinapagawa niyang kalaswaan. May report si John Consulta. Sangkaterbang sex toys, bondage cuffs, fetish ropes at mga underwear. Meron pa mga hook sa kisame kung saan daw itinatali ang mga biktimang bata na inaabuso raw ng Amerikanong suspect na si David Timothy Dikin. Yan ang tumambad sa raiding team ng NBI Anti-Human Trafficking Division kasama mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation nang pasukin nila ang bahay ni Dikin sa Mabalacat, Pampanga noong April 21. Ayon sa NBI, sangkot sa online child sexual exploitation si Dikin kung saan inaabuso niya ang mga bata sa harap ng daang-daang pedopilang kliyente via live streaming mula sa mga bansa sa Europa at sa Amerika. Nagpapa-live show siya via live streaming, more on live streaming siya. Posible na multiple clients yon at the same time. Mahigit 1,000 video ng mga batang inaabuso ang nakita sa kanyang 20 hard drive. Sa eksaminasyon ng mga na-recover na video, mga paslit ang mga inaabuso. Ang pinakabata, edad 4 na taong gulang. Inabutan daw siya habang may kachat na naghahanap ng mga magtuturo ng cyber sex poses sa kanyang 2 bagong recruit na edad 7 at 11 taong gulang. Maring itinanggi ng dayuhan ang binta. I have no idea. How did the bag of get in the back room? They want to say anti-human trafficking. Why aren't they busting them bars? And there's 100 bars and 3,500 prostitutes operating openly 150 yards from my house. Sabi ng NBI, mga kaduda-dudang online payments kay Dikin ang naging lead ng NBI sa kanyang pagkakatakip. Panakot daw ni Dikin na puputulin ang pinansyal na suporta sa mga bata kapag di pumayag sa online kalaswaan. With the help of our foreign counterparts, global partners, and the whole Philippine government, I'm warning all the pedophiles and human traffickers around the world to stop abusing and exploiting our people, especially our children, because we will definitely catch you. Nahaharap sa patong-patong na kaso ng child trafficking, child abuse, child porn, illegal drugs at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. John Consulta, GMA News. Nasa Cambodia na si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa World Economic Forum na magsisimula bukas. Sa harap ng mga investor, inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang Dutertenomics o yung mga mega infrastructure project ng gobyerno. Live mula sa Phnom Penh sa Cambodia, may report si JP Soriano. JP? Jessica, pasado alas 7 nga ng gabi, oras sa Pilipinas, nang dumating dito sa Phnom Penh, Cambodia, si Pangulong Rodrigo Duterte kasamang ilang matataas na opisyal ng kanyang kabinete at bitbit nga nila, Jessica, ang mga nilalaman ng Dutertenomics na kanilang ipipresent sa harap ng mga matataas na business leaders sa World Economic Forum. Kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Cambodia ang kanyang common law wife na si Hanelet Avancenia.
Bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN, si Pangulong Duterte ang magbubukas ng plenary para sa ASEAN at 50-Year Young event sa World Economic Forum bukas. Dito magkakaroon ng pagkakataon ang Pangulo na ipaliwanag sa harap ng mga delegado ng WEF, partikular sa mga investor, ang tungkol sa tinatawag na Dutertenomics, ang mega infrastructure projects na layong paunlarin ang transportasyon at komunikasyon sa Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Manuel P. Hanqui, isa itong oportunidad para maibenta raw ni Pangulong Duterte sa mga pinakamayayamang negosyante at leader sa ASEAN ang tungkol sa Dutertenomics. It will be the first launch internationally of the Build, Build, Build program, otherwise known as Dutertenomics, and announcing it to investors as well as to the international media. Wala raw bilateral meetings, pero may mga pagkakataon daw na makakapag-usap sina Pangulong Duterte at Cambodian Prime Minister Hun Sen at iba pang economic leaders sa mga pulong. Bukod sa mga top-level forum kung saan makakasama ni Pangulong Duterte ang ilang business at economic ministers ng iba't ibang bansa, makakapulong ni Pangulong Duterte ang top 50 CEOs sa isang sesyon ng WEF. Bagamat hindi raw inaasahang mababanggit ang mga pag-aalala sa di umano'y human rights abuses sa gitna ng kampanya kontra droga sa Pilipinas, nakahanda naman daw ang ating gobyerno na magpaliwanag sa pamamagitan ni Senator Alan Peter Cayetano na kagagaling lang sa pagharap sa UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. At Jessica, patapos nga ang pag-present ni Pangulong Duterte ng Dutertenomics sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa kabilang sa World Economic Forum, ay siya nga ay magkakaroon ng pagkakataon para makahalubilo rin yung mga opisyal ng Cambodia. At 9 p.m. nga bukas siya naman ay lilipad sa Hong Kong para ipagpatuloy ang kanyang pagbisita sa ilang bahagi dito sa Asia. Atin mo na ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik mo na sa iyo, Jessica. So JP, parang isang araw lang ang stay ni Pangulong Duterte dyan sa Cambodia at ang nakaschedule yata, meron siyang mga forum with the WEF, sabi mo nga sa iyong report, and inaasahan na nila na dyan siya matatanong tungkol sa human rights, EJ case, etc. Aside of course, dun sa mga questions din patungkol sa investment, dahil yun nga ang ipre-present ngayon ng ating gobyerno sa mga negosyante, na meron tayong Build, Build, Build program. Actually, Jessica, 2 days kasi tama, isang araw lang kanyang official working day dito sa Phnom Penh, Cambodia. That is tomorrow nga. At pagkatapos nga ng kanyang, kumbaga, pagbubukas ng forum at ng open forum doon sa kanyang pag-present sa Dutertenomics, immediately after that, makakaroon ng press conference yung mga cabinet secretaries niya para i-explain pa further yung tungkol sa Dutertenomics. Pero hindi naman talaga ini-expect, Jessica, ng mga cabinet at mga ayon sa DFA na ma-raise yung tungkol doon sa alleged human rights abuses, dahil nga alam naman natin na sa ASEAN meron silang tinatawag na respect doon sa individual policies ng bawat gobyerno, pero inaasahan talaga, Jessica, na talagang ibebenta ng husto ng Pangulo at ng kanyang mga kabinete ang tungkol sa Build, Build, Build project na ito, at nag-expect sila, Jessica, ng napakaraming investment, hindi lang nila alam kung magkano. Jessica? Parang kailan lang ang Cambodia hindi natin kakampi nung panahon ng nakaraang administrasyon, dahil parang ayaw pagsalitain noon si Pangulong Aquino doon sa isang forum ng ASEAN. Pero ngayon, heto si Pangulong Duterte dumadalaw pa mismo sa Cambodia. Tama, Jessica. Talagang kagaya ng iyong nabanggit dati, 360 turnaround. Kasi nung panahon, nung time na hindi pa lumalabas yung arbitration ruling at panahon nga ni dating Pangulong Noynoy Aquino, halos patayan pa ng microphone ang mga kalihim o kalihim ng dating DFA nung alam nila na i-raise nila yung tungkol doon sa ating pinaglalaban sa arbitration tribunal. At talagang that was the only time, Jessica, kung babalikan lang natin, na hindi nagkaroon ng consensus talaga ang ASEAN para sa isang topic, which is very important nga. At ngayon, dahil nga friendly, alam naman natin na
friendly at talagang merong ibang posisyon na itong ang ating Pangulo, si Pangulong Duterte, kaugnay sa kanya kung paano siya makikipag-deal with China. Dahil nga ang Cambodia ay talaga namang isang kaalyado ng China, natural sila ay magtutulungan. At ayon na rin sa mga analyst na nakausap natin, it is just but natural but for them to talagang really talk about these things. Jessica? In street lingo o slang, sabi nga nila JP, ito yung panahon na bati-bati tayo lahat, no? Cambodia, China at Pilipinas. Nagbago na nga yung equation na dati pa. In any case, maraming salamat sa iyo. Live mula po sa Cambodia, si JP Soriano. Balikan na po natin si Senator Alan Peter Cayetano na inappoint bilang bagong DFA Secretary. Magandang gabi po muli, Secretary o Senator Cayetano. Kamusta po kayo after Good evening po ulit, ma'am. Yes, kamusta po kayo after yung appointment? Nag-sink in na ho ba? Nahimasmasan na ho ba kayo? Kasi mukhang hindi ho madali ito. No? At this stage, it doesn't look like it's a good time to be DFA Secretary with all of these things happening in the world stage. Oo. Overwhelmed at humble talaga kasi ang prayer ko talaga si Pangulo ang gamitin ng ating Panginoon kung saan mapupunta. But yes, grabe yung challenges and kanina yung wife ko nga medyo emotional sa challenges, di ba? 105 million Filipinos, 10 million Filipinos abroad, yung geopolitics, tapos yung local politics natin, yung calls for human rights, observing human rights. But ma'am, grabe din kasi yung opportunities, yung mga bridges na binibuild ni President Duterte can really bring home the bacon, ika nga, no? Kung magagawa talaga yung ating independent foreign policy, then marirepair natin yung bridges sa iba natin mga traditional allies, tapos gumanda ang coordination with new allies natin, ang laking pakilabang ng ating bansa. Paano ho kaya tayo lulugar sa ganito hong mga pangyayari ngayon? Ano nakikita niyong papel ng Pilipinas? Bukod sa mukhang si President Duterte, nag-level up, ika nga yung kanyang papel ngayon sa mundo, no? Dahil kinakausap na siya ni Trump, kinakausap siya ni Xi Jinping para kinausap siya ni Trump para kausapin ang China, para ang China kausapin ang North Korea. Parang suddenly the Philippines has a voice, no? So ano nakikita niyong magiging papel ng ating bansa ngayon? How things are playing out in the world stage, ika nga? Well, ma'am, definitely yung bridging, no? Yung bridging, halimbawa, ang Japan, nag-bridge din sa atin sa Amerika. Tayo naman, we're bridging them with China. So, yung pagiging tulay, no, ni President Duterte at ng Pilipinas at pagiging chairman niya ng ASEAN, napakalaking bagay ito na ika nga bumalik tayo sa maka. Dati kasi sa international relations, parang isang dimension lang nakikita yung Philippines sa West Philippine Sea, no? Pero ngayon nakikita na sa ekonomiya, sa terorismo, sa security, sa world peace ay player tayo. Secondly, ma'am, yung i-leverage ang mga goodwill at saka yung political will ng ating Pangulo. Kumbaga sa eleksyon, kung 49% all, biglang importante yung 2%. So maliit man tayo, pero nasa gitna po tayo ng panahon ng great opportunity but great challenge din ng mga superpower ng mundo, no? So if we can be friends with Europe, with US, with China, Russia, India, di ba? Ito Japan, of course, no? If we can be a voice, a sober voice, a reasonable voice, pwede tayo mag-bridging, napakalaki ng idudulot nitong hindi lang honor, kung hindi economic benefit sa ating bansa. Jessica na lang, Senator, ha? And if you don't mind, bagamat maganda po yung sinabi ninyo, medyo hindi rin naman maganda ang reputasyon ng ating bansa ngayon, no? Sa Europe, sa Amerika, medyo may mga umaalma ho na tinawagan ni Trump si President Duterte at inimbitahan dahil daw sa kanyang human rights record. Although sabi nyo, this is an opportunity for us, no, to be with them, with the world, pero may mga issue rin ho sila sa atin Paano ho ba yun, Senator? Well, ma'am, una, it's not a zero-sum game. Ang iniisip kasi nung iba, pag maging kaibigan mo ang Russia, India,
ang China at ibang malalaking bansa, automatically kalaban mo ng mga kalaban nila and vice versa. So, one thing that we're telling all of our traditional allies and our new friends is that as long as yung friendship natin, walang pakialaman sa iba, di ba, like China, hindi rin natin pinapakialaman sino yung kalaban o kakampi nila. We're just yung relationship lang natin sa isa't isa. Pangalawa, ma'am, naging naunahan kasi tayo sa massive disinformation or one side of the story lang sa Europe. In fact, si Congresswoman Tia po, nandun ngayon, pagkagaling ng Geneva, kausap po yung mga members of parliament ng EU, ng Italy, ng iba't ibang bansa. At sabi nila, they're only hearing one side and they're only hearing bad things, no? Kinatuwa nila that we're starting na lumapit sa kanila. Tapos remember, ma'am, marami pa tayong lugar na wala pa tayong ambassador. So as soon as we have ambassador there, we have clearer direction. Pero ito lahat po, ma'am, initiative ng Pangulo. So ang trabaho namin is to follow through with his policy. And it's a big challenge, pero tingin ko, ma'am, doable. I think if you interview us 6 months from now, 1 year from now, mas maganda na relationship natin sa traditional allies. Pero lalong uusbong dun sa ating new allies. Doon daw po sa periodic review ng human rights, yung inyo pong dinaluhan sa UN, sabi ho nila 45, no less than 45 countries, parang sinabi dapat investigahan yung mga tinatawag o di umano IEJ case dito sa Pilipinas. So, does it look like you succeeded doon po sa inyong presentation? Ganyung sinasabi ho nila na parang the Philippines was slapped. May mga ganun hong terminology na ginagamit. How do you feel about that, Senator? Ma'am, kay Secretary De Lima, Senator De Lima. But ang nakalimutan sabihin ni Senator De Lima dahil siya naman ang nag-present noong 2012. Noong 2012, these same countries confronted the Philippines of extrajudicial killings. Okay. Noong 2012. Kasi nga, ma'am, noong 2012, 11,000 to 13,000. 2013, 16,000 ang extrajudicial killing sa Pilipinas. So ang ginawa ni Secretary De Lima noon at President Pinoy, pinalitan yung definition ng EJK. Ginawa na dapat cost-oriented o media. So we were just explaining to them. Ang hindi sinasabi ng mga kritiko, yung review, ma'am, is the last 4 years ng Pinoy administration and the 10 months of Duterte administration. Pangalawa, ma'am, hindi na sinasabi, meron man 45 na nagsabing mahinahon man or mabigat na parang imbestigahan. Ang reality, ma'am, almost all of them, may 100, congratulated us for the UTR, wished us luck, wished us all the best, and also told about the gains that we have. At ganyan talaga sa UTR, ma'am, at hindi botohan yon. And kung mapapanood nyo sa ibang countries, no, ganun din, ma'am, basta't extrajudicial killings, basta't death penalty, basta't yung criminal liability ng minors, no, below 15 years old, yung mga Europeans, Americans, Canada, very aggressive dyan, no. But it's not an indictment of what is happening here, but and remember, ma'am, no, by the time we gave our speech, meron na silang prepared speech eh. Wala na silang time na tumawag sa kanilang mga mission kung paano sila magre-react. That's why, yung actual report at yung actual na comments nila, kinokolate pa sa ngayon. Okay, so may talab ho ba ito? May gagawin ho ba ang gobyerno dun po sa recommendations itong 45 countries na ito? Ay, definitely, ma'am. Dual yung approach natin. One is explaining the real numbers or the real situation. But number two, in recognition then that there's much we can do in terms of human rights. Eh, ang report kasi, ma'am, ng kung titignan niyo yung New York Times, Reuters, BBC, ang sasabihin 7,000, 9,000 associated with the drug war. Kino-quote sa ibang media sa atin, no? But these numbers, 7,000, 9,000, are not associated with the war on drugs. Eh kung ganon, bakit 2013, 16,000 ang patay? Bakit noong 2011, 2012, 2014, 11 to 16,000 ang patay, no? So we're giving them the real numbers. So in that sense, maiintindihan nila. But we're also committing. So halimbawa, ma'am, yung internal investigation ng police, ng NAPOLCOM, strengthen natin yan. Ma'am, yung nagulat sila na ang CHR, halos binoble ni President Duterte yung pondo from 400 plus million to 700 plus million. So despite the fact na maasim o mabigat ang salita ng ating Pangulo laban sa ilang kritiko, he believes in democracy, he believes in funding the CHR and in real investigation.
Senator, paano ho yung inyong trabaho ngayon sa Senado? You were known as a fiscalizer dun sa mga matitinding Senate investigation. You were a big presence. Lately, may big presence pa rin kayo as an ally of the President. Paano yung inyong trabaho dun ngayon, now that you're going to be DFA Secretary? It will be a big challenge, ma'am, to convert from politician to statesman or from a Democrat to a diplomat, no? But katulad niyo rin, ma'am, yan di ba? You've had a long, very colorful, very award-winning career, but you adjust. Kung yung show nyo ay investigative journalism or kung straight news or kung opinion. So I really have to adjust, ma'am. And then, trust our allies in the Senate. They're very good people in the Senate. Mas maganda nga na hindi kakampi ng Pangulo lahat para may voice din of dissent, reason. And we have a good mix now, no? You have yung kapartido and solid ang suporta kay Presidente. You have the semi-fiscalizers and then you have the fiscalizers. So it's a good mix sa Senate ngayon, ma'am. And I'm confident na magkakarespetuhan ng legislative at saka executive. So yung dati nyo hong straight talking, yung inyo pong hindi ho kayo nag-hold ng inyong punches, biglang as a diplomat, as the first or foremost diplomat ng ating bansa, biglang kailangan diplomatic ho lagi yung inyong language na ngayon. Ganun po ba ang mangyayari sa inyo? Is it going to be a lot of most effort? Most of the time, ma'am, or... ibig sabihin, lot of effort, ma'am, kasi ang politiko mahilig sa microphone pero ang diplomat hindi dapat hindi dapat ang diplomacy natin through the microphone. So I'll give you an example, ma'am. Sa West Philippine Sea, no? Simple ang stand natin diyan. Yung ating territorial claim, yung ating kung economic entitlement under UNCLOS, under all the laws, we will not move an inch and claim that. But halimbawa, ma'am, yung strategy. No, you don't keep announcing strategy, you don't keep talking sa media or even through Facebook Live or any social media because malalaman ng lahat yung strategy. How do you implement the strategy? No? So you will be hearing more of the DFA from the spokesman, not from me. But when there are times like sa UN that they have to hear the real score, yung dating alam na diplomatic pero sinasabi ang dapat sabihin nandoon lang. So I'll have to adjust to the new role. But definitely, ma'am, I'll be there defending, protecting, fighting for the advocacies ng ating Pangulo. But this time, as someone who will implement his policies. Mukhang mas malaki ho ang effort ninyo ngayon to restrain yourself. Mahirap din ho yun gawin, no? Opo, given your background. Mahirap din po, ma'am. Maraming salamat. Yeah, and as a thank you, ma'am. Thank you. God bless you. Yes, you were saying. Sige po, you were saying po. No, sabi ko lang, ma'am, di ba, sa politician, even sa pag-criticize ng media, but, when you're in the executive, you also have to give more leeway sa ng media. So it will really be an adjustment. But, through the prayers at tulong nyo lahat, hopefully we can really represent our country well, ma'am. Salamat, Secretary Senator Cayetano. Jessica na lang ho, wag niyo na akong Mama Men. Kasi Jessica. Thank you, Jessica. Yun, mas diplomatic yun. Maraming salamat, Senator Alan Peter Cayetano. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Cambodia.